Lakers at Utah Jazz, nagbigay na ng offer para kay DeJounte Murray. LeBron James harap-harapan na pinipressure ang Lakers sa Knicks. At mayabang na player ng Nets, tinuruan ng leksyon ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Ang Los Angeles Lakers ay malawakang iniuugnay kay DeJounte Murray simula pa noong simula ng season, ngunit ang mga chismis ay unti-unting nawawala habang papalapit na ang February 8 deadline. Ang deadline para sa trade ay darating sa loob ng 3 araw at mararamdaman ng Lakers ang pressure na gumawa ng move matapos ang kanilang 26-25 run. Ayon kay Jake Fisher, habang naroroon siya sa The Saturday Stein Line with Mark Stein, 2 koponan lamang ang nagbigay ng opisyal na alok para kay Murray. Kasama ang Lakers, nakisali rin ang Utah Jazz sa kwentong ito ng trade. Ang mga team na talagang narinig ko na may konkretong alok ay ang Lakers at Utah. Sabi ni Fisher na nagpapaliwanag sa mga hamon na kinakaharap ng Lakers sa pagkumpleto ng isang trade para kay Murray ngayong winter dahil gusto pa rin ng Hawks ng isang mas malaking package na kanilang matatanggap. At ang Lakers ay walang malinaw na package na tiyak na magbibigay sa Hawks ng mga picks na nais nila. Ang player na nais nila ay ang isang player na hindi pagmay-ari ang masamang long-term salary. At ang Lakers ay makakakuha ng 2 karagdagang first-round picks kapag lumipat na ang kalendaryo sa susunod na season pagdating ng draft time. Si D'Angelo Russell ay patungo na sa expiring contract sa summer habang maaari ring isama ng Lakers ang kanilang 2031 first-round pick pagkatapos ng kumpletong season. Pero ano ang alok ng Jazz para makipagkumpetensya sa Lakers? Si Colin Sexton at D'Angelo Russell ay hindi gaanong malayo ang halaga, ngunit may sakusakong draft picks ang Jazz na maaari nilang ibigay. Madaling magamit ng Jazz ang kanilang mga picks bagay na maging mapalad ang Hawks na tanggapin ang kanilang offer. Ngunit nakaka-interesting nan kung gaano karami ang kanilang maaaring ibigay. Ang Atlanta Hawks ay hindi nagmamadali na ilipat si DeJounte Murray maliban na lamang kung maaari nilang mapabuti ang kanilang roster. Binanggit din ni Fisher kung paano ito isang 50-50 na desisyon kung malilipat o hindi si Murray bago ang deadline. Nagsisimula na akong isipin ito malapit ito sa 50-50 kaysa sa iniisip ng iba. Palagi sa akin sinasabi ng Hawks kapag nag-update ako, alam mo, hindi namin kailangang i-trade siya. Ngunit ito rin ang ginawa nila kay John Collins. Kaya kung titingnan natin sila ng seryoso at ang kanilang nakaraang kasaysayan at hindi nila makukuha ang presyo na gusto nila para sa kanya, may posibilidad na mananatili siya sa Atlanta. Ang Hawks ay nasayang ang maraming halaga sa mahabang panahong pananatili ni John Collins sa team at maaaring mapunta sila sa parehong sitwasyon kay Murray kung matigas nilang pananatilihin ito. Ngunit kung 2 teams lamang ang gumawa ng offer, mas mabuti pa sa Hawks na maghintay hanggang sa summer kapag mas maraming teams ang handa na hindi lamang mga bagong picks ang kaya nilang maibigay, kundi mas malawak na flexibility sa pangkalahatang pagbuo ng roster. Speaking of Los Angeles Lakers, pagkatapos talunin ng Los Angeles Lakers ang New York Knicks sa 113-105 noong Sabado ng gabi, maraming tumaas na eyebrows sa ginawa ni LeBron James. Sa kanyang post-game interview, may hawak siyang tuwalya ng New York Knicks at iniisip ni NBA insider Brian Windhorst na sinusubukan niyang magbigay ng pressure sa Lakers sa pamamagitan nito. May kamalayan siya na isinusuot niya ang isang tuwalya na may nakasulat na New York Knicks. Bakit niya iniintriga ang Knicks? Dahil ginagamit niya ang Knicks bilang isang paraan upang i-pressure ang Lakers, ayon kay Windhorst. Karaniwan, ang isang player ay may tuwalya gamit sa sariling koponan, kaya naiintindihan kung bakit iniisip ni Windhorst na may partikular na dahilan kung bakit ginawa ito ni LeBron. Dagdag pa, kapag tiningnan mo ang ilang mga kamakailang kilos ng 39-year-old, may rason para isipin na sinusubukan niyang gumawa ng pressure sa Lakers gamit ang Knicks. Nagsimula ito sa post ni James sa X na may emoji ng hourglass na nagpapahiwatig na ang oras ay papaubos na. Bago ang laban na ito laban sa Knicks, sinabi ni LeBron na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang player option para sa 2024-25 season.
Tinanggihan niyang mag-commit sa Lakers at inamin din niyang iniisip niyang maglaro para sa Knicks sa isang punto. Pagkatapos ng insidenteng ito ng tuwalya, tinawag ni LeBron na ang Madison Square Garden ang kanyang paboritong playground. Kasama ang mga naririnig na ito, nangangahulugan lamang na si James ay nagsasabi sa Lakers na mas mabuti nilang gawin ang ilang pagkilos agad. Hindi nakaka-react ang Lakers sa mga aksyon, mga cryptic message o sa insidenteng ito ng tuwalya ni LeBron. Ayon sa ulat, gagawin lang ng Lakers ang mga galaw na sa palagay nila ay tama at hindi sila gagawa ng pilit na desisyon dahil kay James. Ang oras ay nagsisimula ng paubos para sa kanila na mag-trade sapagkat malapit na tayo sa February 8 deadline. Maaring ipaliwanag kung bakit nagpapadala si LeBron ng mga mensaheng ito sapagkat napagtanto ng 20-time All-Star na ito ang nararapat kumpara sa walang gagawin. Bagaman tila si LeBron ay maaaring magpatuloy na maglaro magpakailanman dahil siya ay may average pa rin na 24.9 points, 7.4 rebounds, 7.6 assists, 1.3 steals, at 0.6 blocks bawat laro sa kanyang ika-21 season, alam niyang may limitadong panahon na lamang siya. Nais niyang ma-maximize ang kanyang pagkakataon na magtagumpay sa isang championship at ang grupo na ito ay tila hindi kayang makarating doon. Mas magkakaroon si LeBron ng mas mabuting pagkakataon na makuha ang isang titulo sa mga koponan tulad ng Knicks at ang Philadelphia 76ers kaysa sa Lakers kung paano sila itinatag. Kailangan lang magpasya ang LA kung ano ang gusto nila dito. Ibibigay ba nila ang mga future draft picks sa trade para mapasaya si James? O gusto ba nilang itabi ang mga ito at isugal ang pagkawala sa kanilang superstar? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Brooklyn Nets. Sa laban na ito, panalo ang Warriors sa score na 98-109. Nanguna si Cam Thomas sa Nets na may 18 points, Nick Claxton at Royce O'Neal na may 15 points each at 5 rebounds at 6 blocks para kay Claxton na siyang na-eject sa laban sa fourth quarter dahil sa flagrant 2 foul nito kay Brandon Podziemski. Nag-angas din si Dennis Smith Jr. na may 12 points. On the defensive side, great blocks and collapse there by Brooklyn. And there's a shove off and could have been a foul. Ngunit sa huli ay ilang beses nga itong tinuruan ng leksyon sa plays ni Stephen Curry. Back, smooth release. Steph Curry's now hit 2 straight threes. Green and Claxton just going at each other. Curry's able to use that and so good with the because it's just an absolute thing of beauty watching Steph Curry's form of his shot. Perfect. Green operating out of the post. Cutter. Curry missed it. Gets it to go. Quinones has spot on the floor. Is this a self-pass? Went up. I don't know if it grazed the rim. I don't know if it grazed the arm. Curry has got the matchup. 3. Bottom. 89-80 Golden State. Nasty. Look at this. Creating the space to step back. So the net to help create space. Time. Yes. Podziemski. Clear it for Curry. Warriors go up by 10. Steph Curry egging on this Barclays Center crowd. Na siya namang nagtapos ng 29 points at 6 rebounds, tumulong rin si Jonathan Kuminga na may 28 points at 9 rebounds. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.